Tila nagbago ang ihip ng hangin matapos ang sunod-sunod na pambabatikos ni Pangulong Duterte laban sa Amerika. Sa unang pagkakataon, pinasalamatan niya ito para sa tulong sa paglaban sa terorismo. May banta rin ang Pangulo sa grupong Abu Sayyaf. Kasunod naman ang mayor's meeting sa Malacanang, mga gobernador naman daw ang susunod na kakausapin ng Pangulo kaugnay ng problema sa iligal na droga. May report si Mariz Umali. Naging produktibo raw ang pag-uusap ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang bagong talagang ambassador ng Amerika sa Pilipinas na si Sung Kim kahapon. Kabilang sa mga natalakay ang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas laban sa terorismo at pagpapatupad ng batas. Nangako umano si Ambassador Sung Kim na ipagpapatuloy ng Amerika ang suporta kontra terorismo sa Mindanao. Pero bago niyan, nitong Sabado sa pagharap ng presidente sa mga negosyante sa launching ng ASEAN chairmanship ng Pilipinas sa Davao City, sa unang pagkakataon matapos ang mga naging patutsyada ng Pangulo sa Amerika, nagpasalamat si Duterte sa Amerika para raw sa tulong nito sa kampanya kontra terorismo. Malaking bagay raw ang mga teknolohiya ng Amerika para maaresto ang mga terorista. And also, I'd like to thank for the Americans. I'm saying that their imperialism days, it's different from huwag yun magkumpiyansa ngayon sa when you go out of aside from my camera, yung sa syudad natin, may ibang camera pa, so yung mukha mo nakikita talaga. You know one thing with this drone, anak ka na. Sa gabi, hindi mo makita eh. Andiyan lang pala sa tutok ng Marco Polo. They can take pictures. So we had the faces. So it was very easy for us to catch them. Banta ng Pangulo sa grupong Abu Sayyaf, mas matinding aksyon ng gobyerno kapag may nangyaring kidnapping. Ang order ko talaga sa Navy, sa Coast Guard, basta na-kidnap tapos trying to escape, pasabugin mo na silang lahat. Sabi nila sa hostage ko, sorry, collateral damage. Then if they are blasted every day, that would stop. Or at least places into a parity. Hindi ka lalamang sa kulukuhan mo, pasabugin kita. Kung kinakailangan, papayagan din daw ng Pangulo na kumilos sa Pilipinas sa mga puwersa ng karatig bansa. Pag nakidnap ka, tapos nagkahabulan, and the Indonesian army the Navy would pursue you inside my waters. I said, okay, if we do not have any available sea assets that are around, you can go ahead and blast them off. That's the same with Manila. Samantala, matapos pulungin ang mahigit 1,000 alkalde sa bansa, mga gobernador naman daw ang sunod na kakausapin ng Pangulo tungkol sa problema sa droga. Nagbigay pa siya ng patikim sa ilang mga sasabihin niya sa pulong na ipatatawag daw niya ngayong linggo. Sabihin ko talaga sa kanila, you tell your barangay captains, may supervisory powers kayo. Anyong cities under you. Hindi ko kaya lecturean lahat ng Kung kagig mong kumpiyansa sa akin, papatayin talaga kita. Believe me. Hanapan kita yan. Ambos, lasunin kita. Natanggap na raw ng ilang gobernador ang imbitasyon. Kabilang sa kanilang mga gobernador ng Lanao del Sur, Quezon at si Albay Governor Al Francis Bichara na siya rin chairman ng League of Provinces. Kaya ako atras dito. If it causes my downfall, so be it. If I'm ousted, glad to go out. Kodita, fine. Let's have a change of picture. Pero hindi ako atras dito. Tatapusin ko to the very last day. And it takes me 6 years. 6 years will be it. Ayon sa presidente ng League of Cities of the Philippines, ipinasa na raw ng Pangulo sa DILG ang listahan ng mga alkadeng sangkot di umano sa droga. Wala raw nakakaalam sa mga dumalo kung sino-sino sa kanilang mga kasamahan ang laman ng listahan. Pero matindi raw ang naging babala sa kanila. Come out clean. If you are in the list, you come out clean.
Pero wag niyo ako, don't fool me. Wag mo akong mulain na clean ka, tapos hindi naman. Sabi niya, you will be carrying the wrath of the president, the ire of my position. Pag lumabang kayo, at kayo ay kahit na mayor pa kayo, pag lumabang kayo at talagang hindi nyo ininto ito, you will definitely be punished. Samantala, nakatakdang magkausap sa pamamagitan ng telepono sina Pangulong Rodrigo Duterte at US President-elect Donald Trump mamayang gabi. Ayon sa ipinalabas na pahayag ng Malacanang, si Pangulong Duterte ang tatawag sa magiging bagong Pangulo ng Amerika. Layunin ng gagawing phone call ng punong ehektibo ang formal na pagpapaabot ng pagbati sa incoming United States President na magaganap alas 10:30 ng gabi, oras sa Pilipinas. Samantala, bago ang inaasahang congratulatory call ng Pangulo kay Trump, may mga meeting rin na dadaluhan si Pangulong Duterte sa Davao City. Una ay kay dating Governor Chavit Singson. Nasusunod naman ng pagpupulong nila ni MILF Chair Al-Haj Murad Ibrahim. Nasusundan na rin ng pulong ng Chief Executive kina Agriculture Secretary Manny Piñol at DTI Secretary Ramon Lopez. Malalaman yan. At saka may mga armas talaga yan. Ngayon, dito tayo. Ayaw ko nga, sabi ko, makipag-away kasi nandyan na si Trump. But I would like to congratulate President Trump. Mabuhay ka. At pareho tayo, nagmumura. Konting rason lang, mura ka agad. Pareho kami. We will maintain and enhance the bilateral ties between our two countries. The President-elect Trump wishes to extend his warmest regards to the Filipino people. And in just a few minutes, we were talking a lot of things. He was quite sensitive also to our worry about drugs. And he wishes me well in my campaign, and he said that well, we are doing it as a sovereign nation, the right way, and he wishes us well. And I said that we assured him of our ties with America. I appreciate the response that I got from President-elect Trump. And I would like to wish him success. And he has invited me to visit New York and Washington, D.C. Said that if I'm around, he wants to be notified of my presence, maybe. And I mentioned to him about the ASEAN summit next year, and he said that he will try his best to be here. He wants to attend the summit, and that would be great for our country. I could sense a good rapport, an animated President-elect Trump, and he was wishing me success in my campaign against the drug problem. He understood the way we were handling it. And he said that there's nothing wrong in protecting your country. It was a bit very encouraging in the sense that I suppose that what he really wanted to say was that we would be the last to interfere in the affairs of your own country. Despite the protestations of Obama,
picturing the Philippines, well, of course, including me, to be murderers and everything. Here comes Trump. So we had a talk. And he said, Mr. President, it's evening here. Good evening. Oh, President Duterte, you should fix our bad relations. It needs a lot of, you just set something good here. And you're doing great. I know what's you worry about these Americans criticizing you. You're doing good. Go ahead. I had this problem in the border of Mexico and America, and this goddamn shit guy. So ngayon, kung makinig ka kay Ram magsalita sa akin, naging santo ako. Doon sa isang administrasyon, well, ganoon lang. Pero mamili ka kasi. You want to be an Obama? Then suffer the consequences. You choose Trump? Alam naman ninyo si Trump. Pero at least kaibigan ko. So you are doing all right. Do not mind them. At sinabi pa, may sinabi yung international network, yung malaban sa kanya. So, and I had media, no media supported me, and I did it on my own. Yes. That's why I'm very impressed with you, Mr. President. Oh, yes. When you come to Washington, D.C. or New York City, look me up and I will have coffee. Maybe you can give me a suggestion, one or two, how to solve this goddamn bullshit, son of a...